natapos o nagpapatuloy pa yung usapin na yan. Ang paalala lang po natin mga kababayan, huwag magpagamit sa mga scammer sa likod ng relihiyon. Kasi parang ang layo sa bitukan ng problema ng mga kulto. Pero tulad ng kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ilang linggo na rin ang pinag-usapan o ilang linggo na rin ang pinag-uusapan ang Socorro Services Incorporated o Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Senado. Ang religious group na inakusahan ng mga dating membro ng child marriages, forced labor, para military training ng mga musmos kung saan kahit 8 taong gulang ay tinetrain. At ang sinasabi mga kababayan, namamalimos ang mga membro nila dahil sa hirap ng buhay na kanilang dinadanas ngayon. Hindi kasi sila pinapayagang magpa-ospital pag may sakit. May mga pagkakataon pa daw ang nagpapaanak na sa mga buntis ay mismong ang pinuno ng grupong si Jerence Hilario na si alias Senyor Aguila na nandun ngayon sa Senado, nakakulong, na sinasabing itong Senyor Aguila ang reincarnation daw ng Santo Niño na hindi medical professional. Hindi raw nila kailangan ng profesional na alagang medical dahil naroon naman ang kanilang Panginoon na si Senyor Aguila. Dahil sa mga pahayag ng mga testigo, sinampahan na ng National Bureau of Investigation ang grupo ng mga reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act, Kidnapping and Serious Illegal Detention, Practicing Child Marriage, Child Abuse and Exploitation. Sound familiar, sabi nga. Ganon rin umano ang modus ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, self-proclaimed din anak ng Diyos, na nagsasamantala umano sa mga minors at kababaihan. Hindi lang namamalimos ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa Pilipinas at abroad. Ang mga may itsurang membrong babae ay nabibilitan o namamanipulang maging spiritual wives ni Kibuloy. Ngayon, nasa most wanted list ng FBI ng Estados Unidos si Kibuloy dahil sa sex trafficking. Ganito rin ang karisma ng Divine Master ng Philippine Benevolent Missionaries Association ng Dinagat Islands na si Ruben Ecleo Sr. Nang galing daw ang kapangyarihan niyang manggagamot sa Divine Father. Itinuring siyang itinuring siyang local hero at naupo siyang mayor hanggang sa kanyang pagkamatay. Ang anak niyang si Ecleo Jr. na tinuturing reincarnation ni Kristo ay inaresto dahil sa pagkasal o pagsakal sa asawang si Aluna at namatay sa kulungan noong panahon ng pandemya. Maraming insight o leksyon dulot ng mga kulto sa ating bilang isang lipunan, ang bansang Pilipinas. Mga bagay na mabilis nating dinidismiss at sinasabing hindi kami ganyan. Sumasang-ayon kaming may mga pagkatataong hindi makatarungan o loaded na tawaging kulto ang isang grupo. Kami sa media, maraming religious practices ang nasalaylayan ng katinuan, pero dahil kinalakhan natin ay hindi natin kino-question. Hindi na tayo lalayo mga kababayan sa halimbawa sa mga Katoliko na riyan ng transubstantiation na nagiging aktual na katawan ni Kristo, ang ostya kapag binabasbasan sa misa, at ang virgin birth ipinagbubuntis at pinapanganak ni Santa Maria Cristo ng nananatiling birhen. Nariyan din ang tradisyon ng pagpapapako sa krus tuwing Kwaresma na, to be fair, ay hindi inendorso ng simbahan.
at ang pagpapapaa at pakipagsiksikan upang makapahid ng tuwalya sa imahe ng itim na Nazareno na sumasalungat sa luhika pero never nating tinawag na malakultong aktibidad. Pero may dalawang bagay na ipaglalaban naming sapat na dahilan upang tawaging kulto ang isang grupo. Ang labis na pagkontrol sa buhay ng mga membro na mapaniil sa kalayaan at ang pang-aabuso sa tiwaling ibinibigay ng komunidad. Sa madaling salita, kapag tinatapakan ang karapatang bantao sa ngalan ng pananampalataya, may hibo ito ng pagkakulto. Kapag inabuso ng mga pari ang mga taga-parokya sa ngalan ng otoridad niyang bilang tao man ng Diyos, ginagamit niya ang cult power ng kanyang simbahan. Kahit na Katoliko ang konteksto, mahalagang bigyan pansin ang panukalang batas laban sa religious violence na mag-obliga sa religious groups na magkaroon ng accountability. Ayon sa sociologist at professor na si Jael Cornelio, ang religious violence ay physical, emotional, mental, and spiritual violence inflicted upon people in the context of a religious space and justified using a religious language. Hindi dapat exempted ang mga higanteng relihiyon sa ganitong pagsusuri at pagnilay-nilay. Mapa-Katoliko, Protestante o Iglesia ni Cristo. Ganon din sa mga relihiyon sa labas ng Judo-Christian na tradisyon. Halimbawa, apektado ng provision sa child brides ang relihiyong Muslim. Maraming forma ng kawalan ng katarungan sa lipunan natin at ang religious violence sa isang karasang hindi nating inaasahan mangyayari sa atin. Pero madalas nangyayari, di ba? Lalo ba't ang karaniwang biktima ng religious violence ay mga taong gipit, kapit sa batalim, at naghahanap ng kaayuda o kahulugan sa buhay. Pero ano ang common denominator sa mga kultong ito? Laging accomplice ang mga politiko o kasangkapan ng political system sa pag-ooperate ng labas sa batas. Sa kaso ng Socorro Culto, membro nila ang dating mayor at maging mga pulis. Ang Environment Department ang mismong nagbigay sa kanila ng permit noong 2004 na itong isang lingkod bayan pang NGO para i-converse o i-conserve at i-develop ang 353 hectares ng protected area sa Barangay Siring, Socorro na tinatawag na Kapihan. Sinabi ni Senadora Risa Hontiveros ang unang nag-expose sa kulto na sa kabatiran po ninyo ang Mabuhay Radio Japan Worldwide mula dito sa Yokohama ang unang nag-expose ng kulto na yan. Na-interview namin yung local government unit, dito nagsalita yung mga biktima, hanggang sa tinigilan namin dahil walang kilos ang mayor, hanggang sa makarating kay Senador Risa sa Senado, ayon pumutok na lalo. Kung sinuspindi lamang ng DNR ang permit ng SBSI, abay napigilan sana mga kababayan ang child abuse. Nagsimula kasing formal na mag-imbestiga ang DNR noong pang 2019 pero walang naging aksyon. Ayon sa mga report, inutusan din ng Socorro Court ang mga membro nito na iboto ang Sara Duterte Ferdinand Marcos Jr. tandem noong eleksyon. Hindi ito kakaiba sa practice ng black voting na isa pang makapangyarihang grupo ng Iglesia ni Cristo. At siyempre, sinong tatalo sa lakas ng kapit ni Kibuloy na ang BFF, Best Friend Forever, ay ang longtime mayor ng Davao na si Rodrigo Duterte na naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ang network ni Kibuloy na SMNI o Sunshine Network
Abay puntahan po ngayon ng mga politiko upang manligaw ng boto sa Mindanao ilang dekada na. Nang naging presidente po si Digong, si Digong, tawag nila kasi si Digong, si tatay, abay sumikat din si Kibuloy sa pambansang antas. Si Eclea Sr. naging alkalde. Ang asawang si Glenda naging kongresuman. Habang ang anak na si Eclea Jr. na isa sa umanong Cebu adik ay nahalal na mayor at congressman. Hindi birong sabihin, nagmistulang mga Diyos ang mga Ecleo sa isla ng Dinagat, kung saan naipanalo ng mga membro ng kanilang clan ang 10 pwesto sa gobyerno noong taong 2022. Hindi po malayo mga kababayan, sa bituka ang mga kulto. Malapit sila sa sentido at bihasa sa pagsasamantala ng mga kahinaan, pagnanais at pangangailangan nating tumingala sa isang Diyos. Kahit sila ay Diyos-Diyosan lamang, kailangan natin ng batas na puputol sa kalabisan at maglalagay sa lugar sa impluensya ng mapagsamantala mga kulto, maliit man o mainstream. Sana po ay magsilbi itong babala sa lahat ng mga sumasampalataya sa mga kulto na iwaksi ang blind faith. Huwag po tayo magpapagamit sa mga scammer sa likod ng relihiyon. Yan po ang paalala ng Mabuhay Radio. Bilang mga media men, marami po ngayon yung mga born again kuno, yung mga panakot na mga relihiyon na kapag may mga nangyayaring gulo sa daigdig, gera man, may mga lindol, may mga sakuna, may mga bagyo, abay magpupos na yung mga simbahan ng kulto, yung mga religious group na katapusan na raw ng mundo. Bakit nila ginagawa yun? Ngayon, i-share ngayon ng kanilang mga membro. Kasi para maakit nila yung kanilang mga membro na manatili sa kanilang mga simbahan. Wala nang pagsusuri. Pag naakit nila yung mga membro, sasabihin nila na kailangan sundin, kailangan maglatag ka ng iyong kayamanan kasi hindi mo madadala yan sa kalangitan kapag ikaw ay sumakabilang buhay. Ganun lang po yan, Huwag po kayo magpapaniwala. Kasi bakit ko sinasabi, ang dami kong kilala mga pastor. Dito sa Japan, may mga grupo-grupo rito, Galit sila sa akin, dati mga kaibigan. Kasi natuklasan ko yung kanilang lihim. Na pagkaharap mo, mabubuting tao. Pagtalikod mo, sinisiraan ka, Hindi mo naman sila inaano. Ganun lang kasimple, Meron ako napuntahan dito, Christian station. Mga Japanese po yan. Doon sa Site, sa Kawasaki, Kasi ako, nung dumating ako sa Japan, nag-research ako. Sabi ko, saan ba yung simbahan ng ano? Kasi tayo kasi, ako pinanganak po na Katoliko, ganyan. Siyempre, tumatanda po tayo, nag-research po tayo. Depende kung, basta ang sabi ko, kung saan man simbahan, makakita ako, magpe-pray po ako. Ngayon, na-search ko, yung nasa Kawasaki kami nakatira na time, Na-search ko yung isang simbahan, Kawasaki Christian Church, sabi ko nun, sa Google. Tinawagan ko muna yung anong oras po ang simba nyo? Japanese, English. Ganitong oras, sabi ko nun. Pinuntahan ko ngayon. Akala ko naman may mga Pilipino. Sumakay ako ng tren, sinearch ko kung saan lugar. Abay, nakita ko puro Japanese pala. Kaya pala napakatahimik, Naging membro po ako doon. Nagsisimba ako doon tuwing linggo noon nung sa Kawasaki kami. Abay, kita nyo yung solemn na pagsamba po ng mga Japanese people, na yung kanilang pagsamba kay Hesus Kristo sa ating Panginoon bilang Kristiyano, abay, napakasolemn. Grabe, akala mo, napakatahimik, tapos talagang wala kang makikitang nag-uusap, nagkikismisa na magkatabi sa upuan mga Japanese. Pag dumating tahimig, uupo, yung wala kang makikitang may hawak na cellphone.
Tapos talagang tutok doon sa ano ng pastor, ha? Ganon sila. Tapos pag uwi, tahimik pa rin. Pag bababang kakain lang, kwentuhan ng konti, walang nag-iingay na malakas ang boses. Yan ang naobserbahan ko. Sabi ko, masarap palang magsimba rito. Talagang meron pa akong katabi dati, Japanese na marunong mag-English eh. Habang nagsasalita yung pastor, ini-translate niya ng English. Kasi dati Nihongo wakaranay pa ako, hindi pa ako masyado nakakaintindi ng Nihongo. Meron siyang Bible, i-translate niya. Sabi ko, ngayon, nagkapagpunta rin po ako sa simbahan ng mga born-again Christian, puro Pilipino, ang gugulo. Kaya sabi ko na hindi maganda, hindi yan, Hindi simba yung pagpunta ng mga Pilipino rin, kundi magmaritesan. Susuot yung mga lahas ng lalaki, papasigad. Hindi ganun eh. Hindi. Kaya sabi ko, no. Ano ba to? Party ba to? Sabi ko nagulat to. Party ba to? Bakit ganito yung mga tao? Pilipino, ha? Tapos yung pastor, kilala ko baga tao. Kaya sabi ko, huwag na kayong pumunta dyan. Hindi ako naninira. Kaya sabi ko, nagpupunta ako sa Kawasaki doon. Napakasolemn talaga ako na nagsasabi po sa inyo. Yung pagsamba nila sa Panginoon, Jesus, mapapaiyak kapag grabe pala rito magsamba. Wala kang maririnig na nagchichismisa, nagkikwentuhan habang nagsasalita yung pastor. Naging parang membro ako ng choir doon, kumakanta-kanta pa kami. Sinali po ako ng mga kapatid natin, may mga Japanese. Ako lang po ang nag-iisang Pilipino po doon sa simbahan nila. Nalipat lang kami ng lugar, kaya paminsan-minsan napupunta pa rin doon. Napakasolemn Japanese, mga Kristiyano. Yan ang tignan po natin. Bakit ko sinabi? Pinag-usapan po natin yung blind faith. Yung pagkakaugnay dun sa kulto. Napapasama tayo kung saan-saan, di ba? Tinalaki ko na po yan. I-splice namin, mga balita rito, ini-splice po ng technician po namin para makuha po ninyo ng, halimbawa, 3 seconds, 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ini-splice, nare-repost po dyan sa page. Anyway, bago tayo magpaalam, dahil marami natin na pag-usapan, pwede pa naman bukas. Dahil ang oras po ngayon dito sa Japan ay 44 minutes makalipas po ng alas 12 ng gabi. Basahin ko na lang po dito. Sabi niya, si Ma'am Corazon ulit, Tiana Sleder, yan sa Germany. Si Art Marindoque, sabi, support ni Digong, hindi na maka-attend. Binastos ka ba? Ano ba sinasabi niya? Kung iboto pa si Digong, luoy ang Pilipinas. Grabe, gubot ang Senado. Grabe ang patay na si Bato, iyang kamot. Idol, bago mag-out of sa live, pa-shoutout naman dito sa Barangay Dagat Sur kay Art Marindoque. Alam mo, dyan sa Dagat Sur, dyan po kami nakatira dati, Actually, dyan ako pinanganak sa Tagat, Claveria, Cagayan. Kaya bakit ako nagmamalasakit sa Claveria? Kasi taga dyan po ako Bagamat hindi naman ako napapatpad na dyan. Saan-saan tayo lupalop ng mundo na nakarating. Pero bilang isang bayan mo, pag mamalasakitan mo, yan ang totoong tao, Huwag mo nga kalimutan ang pinanggalingan mo. Sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan na hindi makakarating sa paroroonan. Kaya bakit? Kasi nga mahal po natin yung ating bayang pinanggalingan, parang tayo dito sa ibang bansa. Mahal po natin ang Pilipinas. Kasi bansa po natin yan Ano man ang mangyari, kahit ano pang sabihin mo, bansa mo ang Pilipinas. Kahit pang anong lumalabas na mga datos na ang Manila ay pinaka-worst city in the world. May lumabas po dun sa isang latest sa Twitter. Ano po yan? May source kami nilagay dyan. Tingnan nyo. Manila ang napaka-worst na puntahan. Sabi rin na latest po yan. Manila daw, grabe, nakakaya. Pero ganun pa man, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo nagngangaw-ngaw dito sa harap ng mikropono, nagpupuyad, para ilabas ang katotohanan, para mayroong pagbasehan yung kayong mga kababayan namin. Kasi alam ko, ang mga media pa rin ang pinagtatiwalaan po ng mga Pilipino. Marami pa ngayon, mga vlogger, mga guys. Isa lang salita ng mga vlogger, guys. Ang buhay yung mga
Kung kayo magbablog, ganito na lang, payo lang sa inyo. Gas-gas na yung salitang vlogger. Kumbaga, pang bobo ng usapan yan pag sinabi mong, hi guys. Iba na lang gamitin mo. O kaya wag ka gamitin yung babuhay, wag. Banggitin mo na lang yung pangalan ng kausap mo, mas the best po yan, ha? Hi guys, dito kami ngayon sa Kwan. Kasi siyempre dapat mas mataas ang level mo pag nagsasalita ka. Yung may kwela na hindi ka naman kumokopya ng salita ng iba. Para hindi ka mukhang baduy. Kasi pag, hi guys, ito ngayon ang gagawin natin. Parang nalibad-baran ako pag ganun, ha? Basta ganun na lang. Kung gusto niyo pong kung gusto niyo maging vlogger, halimbawa, wag na kayong gumamit ng salitang guys sa totoo lang, ha. Saka kunyari, may pangalan kayong gagamitin, banggitin niyo ng pangalan. Okay, mga kababayan, ganun na lang ang tip ko sa inyo. Kasi guys, parang ang baduy ang dating, eh. Parang lahat na lang, guys. Parang wala kang pinag-aralan, ganun sinasabi. Kami sa radyo, hindi kami nanggagaya. May sarili kaming mga salita na ginagamit. Kanyari sa mga, di ba, may mga, di kayo tatantanan. Wala, ginamit na yan, eh. Ginamit na yung salita na yan. Wag. Dapat may mga bago na ganyan, ha? Kaya pag kayo gusto nyo mag-vlogger, ang kaibahan po, yung mga journalist, vlogger, kami po yung nagpapakilala na kami po yung ganito. Mayroon kaming pinanggagalingan ng mga balita po namin, binabangkit namin. At nagpapakilala kami, ganyan. Mayroon ngayon gumagaya sa mga boses, eh. Yung kung ano-ano mga ginagaya, para lang for the views. Kami po sa media, hindi po kami rito for the views. Milyon-milyon po yung views namin sa page. Sa YouTube, libo-libo na rin yung iba. Pero hindi po namin habol yan. Ang habol po namin dito. Pagbalita po kami. Kasi ganito po yan, eh. Yung mga time na sa page, konti lang po yung pero pag pinapanood yan, kasi may insights kami. Nakikita po namin kung saan nakakarating yung balita. Mayroon kaming, kumbaga, yung may pansukat kami. Mayroon kaming tabulation. Dito pala, nakarating na pala sa Germany yung pinag-uusapan natin. Katulad dyan, sa isang araw po, announce po namin, mga kababayan, kung kayo po ay naka-iPhone, naka-Android po kayo, pwede nyo na pong i-download ang Mabuhay Radio. Inaayos na po ng developer. Yung logo ng Mabuhay Radio, pupunta kayo sa search. Yung naka-iPhone kayo, Apple search, itatype nyo Mabuhay Radio Japan Worldwide, ida-download nyo. Pwede kayo makikinig po ng mga paborito nyong mga kanta doon. Tapos pag may pumutok na balita, papapakinggan nyo po yan. Yan po yun yung bago. Yan po ang latest sa Mabuhay Radio. Ngayon, dahil gabi na po tayo, maraming salamat po sa inyong sabi rito. Sandali, ha? Sino bang nagpapa-shoutout dyan? Alam nyo, ginawa nung isang taga-Japan na Pilipino, si Matsuo Maverick, kasi may nagbiro dito, sabi nga. Kuya, sir, pakibati mo naman si Matsuo Maverick. Akala ko naman birthday niya. Yung pala nagbibiro lang. Nang paprank lang ba? Binati ko naman ng todo-todo. Abay, siyempre nararaman ng mga Pilipino. Ginawa nung Matsuo Maverick, dahil birthday niya ngayon, dinownload niya yung bagbati ko. Pinakat niya doon sa marunong magkat, pina-splice, ipinos niya sa kanyang wool. Binabati ako sa Mabuhay Radio. Sabi nga, ang dami nag-comment, ang daming mga happy birthday laman tuloy. Video. Maraming comment, nagbabati sa kanya. Kaya ganun ba? Kaangkat niya, madali lang mag-download. Yun yung magandang gabi. Sabi, pa-shoutout, Sir Jan, sa Tagatsur, Eleanor Agra, Well Agra, Jeffrey Agbayani, Madeline Agustin Agbayani, God bless always. Sabi ni, adda ako na biyag ko sa Tagalog, nandito na ako, mahal ko. Yan, Ilocano kasi, ha. Tama, mabuti po, mabuti, boto kami dyan, sabi ni Ayol Arapan. Pagka binasa ko kasi lahat po yung mga dyan, maubusan na po tayo ng oras, pasensya na, ha. Pero mayroon pa tayo natitirang 7 minutes. Sikapin ko lang itong mabanggit po yung lahat yung mga rito, 7 minutes. Para namang makabawi tayo sa kanila. Ngayon, kung may mga concern po kayo dyan, mga lagi kong pinapaalala,
Dito sa page ng Mabuhay Radio, may mga ano dyan. Pagkatapos mong ano yan, ipinaplasta po ng technician namin yan. Ini-splice, may mga importanteng mga balita. Ini-splice po yan, pinaputol-putol. Ipopost sa page. Sa YouTube, pwede rin. Ngayon, ang dami dyan nag-aaway-away yung sa comment kung ano-anong sinasabi. Lagi nating tandaan, sa kabila po ng tayo po yung nagpapalitan ng mga masasamang salita sa comment natin. Ito lang, malaya naman tayo magbahayag, pero huwag nating ilagay sa puso natin ang galit sa kapwa Pilipino natin. Sipin na lang natin na tayo po ay nagdedebate lamang, ha? Pero hindi po tayo hahantong dun sa mga pagtatanim ng galit na kailangan mong itsyapera itong taong to kasi hindi naniniwala sa paniniwala mo dun sa hinahangaan mong kandidato. Di ba? Tama po ba ako? Parang ano lang ba, pumasok sa tainga dito, ilalos mo sa kaliwa. Dapat ganun ang pananaw natin. Kaya, Pilipino po tayo. Normal lang yan. Pero wag nating ilagay sa puso natin na tayo po ay nagkawatak-watak dahil lamang po sa paniniwala ng isang, yung paniniwala mo sa isang hinahangamong politiko. Ha? Ganun lang po. Ngayon, dahil gabi na po tayo, alam niyo ba ang oras dito sa Japan ngayon ay 53 minutes makalipas po ang alas 12 ng gabi. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Ngayon pong Lunes, kanina pong Martes na po ngayon. Maraming salamat po. Sana po naintindihan niyo po lahat, naunawaan niyo po kami sa mga pinag-uusapan po natin. Binabalanse po natin, wala po tayo rito. Basta ipaplaster po natin. Yung mga nakikita po natin, mga viral pag-uusapan po natin, wala rito, wala tayong tinitira dito. Pero kinakailangan may manghang tayo salita, gagawin natin yan. Normal po yan, ha? Ngayon, sa mga nasasagasaan po namin, ha? Nandyan po yung number po namin sa page. Pwede nyo kaming kontakin o sa messenger na lang. Magpaliwanag po kayo dito, walang problema. Nandyan yung Zoom interview, pwede tayo. May technician tayo rito anytime. Kung ibigay namin sa amin yung Zoom number namin, magkontakan tayo live. Di po ba? Anyway, maraming salamat po sa ngalan ng buo ng Mabuhay Radio. Yung mga kasama namin dito, mga writer, mga reporter. Maraming salamat, ingat-ingat po tayo. Hanggang bukas ulit, sa gabay ng ating dakilang Diyos, ang mailikha na po ng lahat. Lagi po tayong mananalangin sa ating dakilang Diyos kasi bukas, hindi natin alam kung may bukas pa. Ganun lang kasimple. Maraming salamat po. Ako po muli si Edmar Estabilio. Ang lagi nyo napapanood dito sa Mabuhay Radio na walang takot, walang pinabuburan. Mula dito sa Yokohama. Good night and God bless us all. On air, online, live from Yokohama. This is Mabuhay Radio Japan Worldwide. Serbisyo sa bawat Pilipino sa mang sulok ng mundo. Walang takot, walang pinapaborang. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Serbisyo sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Walang takot, walang pinapaborang. This is Mabuhay Radio Japan Worldwide.